Siya ang 19 years old na si Sarah McLean. Noong 2014, pinainom niya ng pampatulog, iginapos at tinapos ang buhay ng 52 years old ng lalaking naging parang ama na sa kanya. Sa lala at lupit ng pagtapos niya rito, hindi tuloy makapaniwala ang lahat na ginawa niya lang yun ng mag-isa. Inilarawan siya ng mga pulis at media bilang isang halimaw at walang awang tao. At parang totoo nga ito nung una, yun ay hanggang naibunyag ang buong katotohanan. Kaya't ano nga ba ang tunay na nangyari? At paanong nauwi ang dalagang ito sa paggawa ng karumal-dumal na pagtapos ng tao? Kumusta? Ngayon ititingnan natin ang kakaibang kaso ni Sarah McLean. Ang 52 years old na si Harold Hal Sasko ay isang matagumpay na negosyante na nagmamay-ari ng 3 pizza restaurant sa Lawrence, Kansas. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang isang napakarelihiyoso, mabait at makonsiderasyong tao na laging handang tumulong sa iba. Ayon pa nga sa kanyang dating kasintahan, mahilig umanong tumulong ng tao si Hal. Mas gugustuhin pa umano nito na sumakabilang buhay ng wala ng yaman basta't maraming natulungan. Prangka din umano si Hal at gusto ng lahat ng mga taong nakapalibot sa kanya. Kaya naman nagulat sila sa nangyari noong January 17, 2014. Humingi ng welfare check ang pamilya ni Hal dahil ilang araw na silang walang balita sa kanya. Pero nang dumating ang mga pulis sa bahay ni Hal, nagimbal sila nang makita itong nakahandusi sa sahig. Nakatali ang kamay at may malalim na sugat sa lalamunan. Basa ng dugo ang pinangyarihan at may nakasulat na letrang F at R sa dingding gamit ang pulang likido. Nakita rin ng mga pulis ang ilang lata ng beer at sa inisyal na pagsusuri, may bakas ng pampatulog ang ilan sa mga to. Napatunayan din kalaunan sa pagsusuri sa katawan na may mga tabletas ng pampatulog sa kanyang sistema. Nalaman din ng mga otoridad na nawawala ang sasakyan ni Hal, isang 2008 Nissan Altima. Nawawala rin pati ang kasama ni Hal sa bahay na si Sarah Brooke Gonzalez McLean. 19 years old siya nung panahon yun at mahigit 1 taon nang nakatira sa bahay kasama ni Hal. Nagtatrabaho din si Sarah sa isa sa mga restaurant nito. Nang maglaon, sinabi ng pamilya ni Hal na lumipat ang dalaga sa bahay nito nung panahong nagkaroon to ng ilang personal na mga problema. Nung una, inakala ng mga pulis na dinukot si Sarah, pero mabilis ding inalis ang tiyuring ito nang malamang si Sarah ang kumuha ng kotse ni Hal. Kaya't marami ang nagtatanong, si Sarah ba talaga ang tumapos kay Hal o nasaksihan ni Sarah ang pagtapos dito, kaya't lumayo para makatakas sa mga salarin. Kaya lang, iminumungkahi ng mga ebidensya sa pinangyarihan na sangkot si Sarah sa insidente. Pero ano naman ang dahilan para tapusin niya si Hal sa ganung kalupit na paraan? Ayon sa mga taong nakakakilala sa kanila, parang tunay na mag-ama ang relasyon ng dalawa. Kinupkop siya ni Hal nung panahong wala siyang ibang malapitan. Binigyan ng masisilungan at masasandalan, kaya't bakit na naman sasaktan ang isang mabait at mapagbigay na tao? Matapos nito, isang malawakang pagkahanap kay Sarah ang inilunsad ng kapulisan. At January 25, 2014, natagpuan siyang natutulog sa kotse ni Hal sa Everglades National Park sa Florida. Sa loob ng sasakyan, nakakita ang mga pulis ng baril at mga kutsilyo. Dinala si Sarah sa istasyon para sa pagtatanong at umamin umano siya sa pagtapos kay Hal Sasko. Sinabi niya sa mga investigador na napagpasyahan niyang iligpit si Hal Sasko 5 araw na ang nakakaraan at pinagplanuhang maigi para masiguradong maisa sa katuparan ng balak. Pagkatapos ng pag-amin na to, agad na inaresto si Sarah at sinampahan ng unang antas ng pagtapos ng tao. Nakatanggap naman ng iba't ibang reaksyon ang balitang pagkakaaresto kay Sarah. Habang inilarawan siya ng media at pulisya bilang isang gold digger at walang awang tumapos ng tao, ganap namang kakaiba ang reaksyon ng mga taong personal na nakakakilala sa kanya. Ayon sa pastor ni Sarah, lubhang nakakabahala at nakakagulat ang balita kaugnay sa pagkakasangkot ng dalaga sa insidente. Sinabi niyang siya at ang mga miyembro ng kanilang simbahan ay patuloy na magbibigay ng pastoral na suporta at panalangin para sa pamilya ng dalaga at agad na pupuntahan si Sarah sakaling maibalik na siya ng pulisya sa Kansas. Pero sino nga pa si Sarah at paano siya napunta sa ganitong sitwasyon? Isa ba talaga siyang walang awang individual gaya ng gustong ilarawan ng mga pulis o may iba pang bahagi ang kwento? Si Sarah Brooke Gonzalez McLean ay may malungkot at traumatikong kabataan. Ipinanganak siya noong July 9, 1994 at tubong Topeka, Kansas.
Lumaki siyang simple, walang muwang at mahiyaing bata, pero napakabait at maalalahanin. May isa siyang nakakatandang kapatid na babae na malapit sa kanya at isang nakababatang kapatid na lalaking may kapansanan na laging nang binabantayan. Nung batang-bata pa si Sarah, nagkaroon to ng isang nakakatakot na karanasan nang halayan to ng kanilang kapitbahay na nag-iwan sa kanya ng labis na trauma at pinsala. Nagsimula siyang magkaroon ng mga bangungot at madalas na magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa gulat at takot. Pinigilan siya nitong mamuhay ng payapa, kaya't nagsimula siyang matutong uminom at maglayas. Sa pag-aalala ng kanyang mga magulang, dinala siya ng mga to sa isang psychologist sa pag-aasa matutulungan siya nitong harapin ang kanyang mga problema at takot. Pero hindi pa rin bumuti ang kanyang kalagayan, lalo pa at lumalala ang mga bagay-bagay sa loob ng kanilang tahanan sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Talagang naapektuhan nito si Sarah dahil pakiramdam niya inabandon na siya at pinagwalang bahala. Sa paglipas ng panahon, tuluyan na siyang nawalan ng kontak sa kanyang ama at mas lalo namang naging masalimuot ang relasyon niya sa kanyang ina. Pakiramdam niya wala na siyang lugar sa bahay nila at gusto na niyang umalis sa lalong madaling panahon. Sa edad na 14 anyos, nakahanap ng trabaho si Sarah sa isang restaurant sa Topeka na pag-aari ni Hal Sasko. Sa unang tingin, parang isang disenteng tao si Hal Sasko, pero iba ang tingin sa kanya ng kanyang mga empleyado. Ayon sa isang manager sa isa sa kanyang mga restaurant, utos umano ni Hal Sasko na tanging mga bata at magagandang mga babae lang ang tanggapin sa trabaho. Nakakatakot naman ang tingin ng manager sa gustong ito ni Hal. Kaya't sa tuwing tatanggap siya ng babae, binabalaan niya tong mag-iingat sa kanilang amo. Binalaan din si Sarah ng manager nung pumasok siya dito ng trabaho, pero napakabata pa niya at walang muwang. Kaya't marahil naisip niyang naging sobra lang ang babala sa kanya ng manager. Malambing at mabait sa kanya ang among si Hal Sasko at mabilis siyang nagtiwala dito. Sinusundo siya nito mula paaralan at hinahatid sa trabaho. Binibili din siya nito ng mga gamit at sinabi pa kay Sarah na magsabi lang sa kanya sakaling may kailangan nitong kahit na ano. Kakaiba ring ibinili niya kay Sarah na huwag sabihin sa nanay niya ang tungkol dito at inosente namang pumayag ang dalaga. Parang ama na kasi ang turing niya kay Hal at daddy na rin ang tawag niya rito. Sa edad na 16 anyos, muli na namang dumaan si Sarah sa nakakatakot na karanasan sa isang lalaking itinuring niyang kaibigan. Nasa bakasyon siya kasama ang ilang mga kaibigan nang itulak siya ng isang nakakatandang lalaki sa kanila sa isang mesa. Sinadya nitong sirain ang mesa, dinaganan siya at inatake. Saka sinunog pa ng sigarilyo ang likod ni Sarah. Muling nabuksan ng pangyayaring ito ang matagal niyang sukat na nagdulot sa dalaga ng labis na takot at matinding pagkabalisa. Na-diagnose siyang may post-traumatic stress disorder, kaya't ipinasok siya sa ospital para sa kalusugan ng pag-iisip matapos niyang subukang magpatiwakal. Pagkalabas ng ospital, nagpatuloy siya sa pag-inom ng kanyang mga gamot at patuloy na nagpatingin sa isang psychologist at di nagtagal, nagsimula namang bumalik sa normal ang takbo ng kanyang buhay. Gayunpaman, masyadong problema para kay Sarah ang sitwasyon nila sa bahay. Hindi na niya kayang magtagal dito. Sa puntong yun, hindi na siya nagtatrabaho sa restaurant ni Hal Sasko, pero nakikipag-ugnayan pa rin ito sa kanya at madalas siya nitong sinusundo sa paaralan. Sabay na nagtatanghalian at tinatanong ang tungkol sa kanyang buhay. Nakita ng makulit na negosyanteng ito ang vulnerableng sitwasyon ni Sarah at nagpa siyang samantalahin to. Inalok niya ang dalagang sa kanya na lang tumira. Sinabi niyang mag-isa lang naman umano siyang naninirahan at may maayos na pananalapi. Inalok na pa ang dalagang tutulungan sa kanyang gastusin sa kolehiyo. Nung una, naisip ni Sarah ang isa tong masamang ideya, kaya tinanggihan niya ang nasabing alok. Pero mas lalo nang lumalala ang sitwasyon nila sa bahay dahil sa madalas nilang pagbabangayan ng kanyang ina. Noong 2012, nagtapos si Sarah ng high school sa edad na 17 anyos at nung taon ding yun, umalis siya sa bahay nila at tumira kay Hal. Isa tong bagong simula para sa dalaga. Naniniwala siyang tutulungan siya ng lalaking ito na ayusin ang kanyang buhay at ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Sa una, tila maayos naman ang mga bagay kay Hal. Binibigyan niya si Sarah ng lahat ng kailangan nito para makapasok sa kolehiyo. Napakabait nito sa dalaga. Binigyan niya to ng bubong na masisilungan, pagkain at mga regalo nang walang anumang hinihinging kapalit.
Ayon naman sa nanay ni Sarah na si Michelle Gonzalez, talagang wala siyang tiwala sa kaayusan ng pamumuhay na to ng dalaga. Pero sa tuwing sinusubukan niyang payuhan ang kanyang anak laban dito, nauuwi lang sila sa katakot-takot na pagbabangayan dahil matinding ipinagtatanggol ni Sarah si Hal Sasco. Gayunpaman di nagtagal, hindi na rin itinago ni Hal ang tunay niyang intensyon dahil nang mag-18 years old si Sarah, parang nawala na rin ang pagiging relihiyoso ni Hal Sasco. Para maiwasan naman ang maraming tanong mula sa mga kapitbahay, nagpanggap sina Hal at Sarah bilang mag-ama. Hindi rin naman inakala ni Sarah na may kapalit pala ang lahat ng tulong na ginawa ni Hal sa kanya. Ngayong nasa legal na edad na ang dalaga, hindi na kailangang itago pa ni Hal kung ano talaga ang tunay na pakay niya rito. Sinimulan niyang pilitin si Sarah makipagtalik sa kanya kapalit ng lahat ng pabor na ginawa niya para dito. Pero sobrang nagulat ang dalaga at tumangging makipagtalik kay Hal, na halata namang ikinagalit ng huli. Nagbanta siyang palalayasin niya si Sarah at ititigil ang lahat ng suporta dito kung hindi nito susundin ang kanyang mga gusto. Isang bagay pa ang hindi alam ni Sarah nung panahong yon. Inililista palang lahat ni Hal Sasco ang bawat sentimong ginastos nito sa kanya na umabot na ng libu-libong dolyar. Pinagbantaan siya ni Hal Sasco na ididemanda sakaling takasan niya to at sisirain ang credit ratings ng dalaga para hindi na siya makakuha ng apartment o makabili ng kotse nang sa gayon ay maging palaboy na lang to. Nagtatrabaho na si Sarah sa panahong to at kumikita ng minimum na sahod. Sa kabila ng halos ibinibigay na niya kay Hal ang lahat ng kanyang sweldo, hindi pa rin yun naging sapat. Sinisingil din siya ni Hal ng renta, isang kabalintunaang nagmula sa isang lalaking minsang nag-alok sa kanya ng mas magandang buhay. Alam din ni Hal na dating nalulung ng alak at bawal na gamot ang dalaga. Kaya isang gabi nilasing niya to at pinagamit ang bawal na gamot, saka pinagsamantalahan. Sa kalaunan, nagpatotoo si Sarah na kinaumagahan nung panahong yun nakaramdam siya ng labis na galit at nawala na lang sanang nangyari sa kanila ni Hal. Sinabi niya sa lalaking ayaw na niyang maulit pa yon. Pero syempre paulit-ulit at paulit-ulit ding nangyayari ang pagkikipagtalik nito sa kanya. At di nga nagtagal, yun na ang naging kalikasan ng kanilang relasyon. Ilang beses sa isang linggo nilalasing siya ni Hal at ginagawa anumang naisin nito sa kanya. Sa tuwing tumatanggi naman siya, umaasta tong parang hindi siya naririnig at magpapatuloy lang sa paggalaw sa kanya. Minsan iginapos pa siya ni Hal habang ginagawa nito sa kanya ang gusto. Sinabi naman ng ilang mga kaibigan ni Hal Sasco sa mga pulis kalaunan na madalas magyabang sa kanila si Hal tungkol sa kung gaano kagandang makasama ang isang 18 anyos na babae. Pero nagrereklamo pa rin si Hal dahil hindi ganon kaakit-akit para sa kanya si Sarah. Sinabi rin ni Sarah kalaunan na para na siyang laruan. Pakiramdam niya para na siyang bagay na pag-aari ni Hal Sasco. Isang personal na laro ang manika ni Hal. Pero gusto ni Hal Sasco ng makurbang manika. Kaya't matapos nang pilitin si Sarah ang ipagawa ang ilong nito na nagkakahalagang $6,000, gusto naman niyang padagdagan ang dibdib ng dalaga. Pero tumanggi ang doktor sa operasyon dahil napakabata pa ni Sarah. Kaya't sa halip ang puwit na lang ng dalaga ang pinadagdagan ni Hal. At umabot ng $16,000 o higit 890,000 pesos sa kasalukuyan ang dinagdag ni Hal sa mga bayaring dapat bayaran sa kanya ni Sarah bago to makaalis sa kanya. Sa kanyang patotoo, sinabi ni Sarah na napakabait ni Hal sa kanya nung una, anak pa nga ang tawag nito sa kanya. Pero matapos nung may nangyari sa kanila, naging bastos nito sa kanya palagi na umano siyang minamaliit nito na para bang bagay na pag-aari niya. Pinagtibay lang umano ito ng mga operasyong pinapagawa sa kanya ni Hal. Sinabi ni Sarah na napahiya siya at sobrang nandiri sa kanyang sarili. Dinagdag niya na dati pinagtatawanan nila ng kanyang kapatid na babae ang mga taong nagpapagawa para mas lalo pang gumanda at na yun ang isang bagay na hinding-hindi nila gagawin pero ganito ang nangyari sa kanya. Sa panahon ng paglilitis, ibinuod ng abogado ni Sarah ang lahat ng pinagdaanan ng dalaga sa kamay ni Hal Sasco. Sinabi nitong napakabata pa ni Sarah, pinagsamantalahan, nabalisa at natakot dahil sa ginawa sa kanya. Si Mr. Sasco na 33 years ang tanda kay Sarah, kinuha ang dalaga sa pangakong tutulungan nito pero sa halip kalaunan ay pinagsamantalahan at pinansyal na inalipin sa loob ng higit 1 taon. Kung kaya't walang makitang ibang paraan si Sarah para makalabas sa nasabing sitwasyon. Sinabi ng abogado na isa tong uri ng pagmamalupit sa kababaihan kung saan
Pakiramdam ng mga babaeng dumaranas ng karahasan sa tahanan ay ang tapusin lang ang buhay ng taong nagmamalupit sa kanila ang tanging paraan para makatakas. At yun nga ang naisip ni Sarah. Gusto niyang makaalis sa sitwasyon at ang tanging paraan lang ay ang tapusin ang buhay ni Hal Sasco, kaya't sinimulan niyang magplano. January 14, 2014, nagpasya si Sarah na isagawa ang kanyang balak. 5 araw niya na tong pinag-isipan. Nalaman din ng mga pulis na naghanap si Sarah sa internet tungkol sa maselang bahagi sa leeg. 2 araw din bago ang insidente, nag-text si Sarah sa kanyang kapatid na babae at sinabing gusto niya ng tunay na kalayaan at alam niya kung paano ito kukunin. Sinabi niyang marami siyang kailangang bitawan para makamit ang gusto niyang kalayaan dahil pakiramdam niya ngayon para na siyang hayop na nakakulong. Sa araw ng insidente, umuwi si Hal at nagsimulang ayusin ng isang speaker at inutusan nito si Sarah na ikuha siya ng beer. Ikinuha naman siya ng dalaga ng 4 na lata pero ang pang-4 na lata ay may lamang pampatulog na nauna nang dinurog ni Sarah at itinago sa ibabaw ng microwave. Pagkatapos nakatulog si Hal sa malamig na sahig. Saka gumamit ng zip tie si Sarah para itali ang mga bukong-bukong at kamay ni Hal. Pagkatapos nito, pumunta naman ng kusina si Sarah para kumuha ng kutsilyo para sa pangangaso. Itinutok niya ang kutsilyo sa liig ni Hal, sinusubukang idiin hanggat kaya niya. Pero kalaunan ayon sa patotoo ni Sarah, mas mahirap pala umano to kaysa sa kanyang inaasahan. Kaya't ginamit ni Sarah ang kanyang kaliwang kamay para hawakan ang ulo ni Hal habang idinidiin ang hawak niyang kutsilyo sa liig nito. Una niyang sinabi sa mga investigador na habang tinatapos niya si Hal wala siyang naramdaman. Gayunpaman pagkatapos, habang nakikita niyang nawawalan ng buhay si Hal, parang bumabalik ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Saka dinala niya ang kutsilyo sa lababo at isinulat ang salitang freedom gamit ang pulang likido ni Hal. Pero tanging letrang F at R lang ang nakita ng mga pulis sa pinangyarihan. Pagkatapos nito, naligo si Sarah habang nagkikinig ng musika. Tumawag siya sa kanyang trabaho para ipaalam na ilang araw siyang hindi makakapasok dahil may dadaluhan siyang libing ng isang kamag-anak. Napagtanto ang bigat ng kanyang nagawa, inimpake ni Sarah ang lahat ng kanyang mga gamit pati na rin ang larawan nila ng kanyang kapatid at binalak na magkita ang dagat ng Texas. Sa daan, huminto siya para magpatato at sinabi sa kanya ng nagtato na mas maganda ang dagat sa Florida, kaya naman dun siya pumunta. Inilarawan ng mga taga-usig ang pamamaraan ng pagtapos kay Hal bilang kasuklam-suklam, marahas at walang awa at humiling ng pinakamataas na parusang 50. Isang habang buhay na sentensyang pagkakakulong na may posibilidad na parol pagkatapos ng 50 years sa loob ng piitan. Naglabas sila ng iba pang ebidensya. Ipinakita nilang bago tinapos si Hal, bumili si Sarah ng kuneho at iniligpit sa parehong paraan kay Hal. May ipinakita din ang mga investigador na mga nakasulat na pahayag mula sa mga taong nagsasabing nakita nilang ginilitan at binalatan ni Sarah ang kuneho sa kakinain. Nagpatotoo din sa korte ang investigador na unang nakapanayam kay Sarah. Sinabi umano ng dalagang iniligpit nito si Hal dahil gusto nitong malaman kung anong pakiramdam nang tumatapos ng buhay ng isang tao. 2015, pagkatapos ng 4 na oras ng deliberasyon, napatunayan ng horadong nagkasala si Sarah ng unang antas ng pagtapos ng tao at sinintensyahan ng 50 years hanggang habang buhay na pagkakakulong. Para naman sa mga taong nakasubaybay sa kaso, sobrang malupit ang naging hatol, lalo pat isa sa alang-alang ang karahasang dinanas ng dalaga sa kamay ng taong nagpahirap sa kanya. Nang maglaon kalaunan, na lamang inilihim pala sa hurado ang maraming katakot-takot na karahasang pinagdaanan ni Sarah sa kamay ni Hal Sasco. Marahil sa pagsisikap para protektahan ang pangalan ng nasabing negosyante. Hindi ito binanggit sa kaso pati na rin ang masasamang karanasan ni Sarah mula nung bata pa siya para lang itulak ng husto ang salaysay ng prosekusyon na masama at walang awa si Sarah at sinamantala ang kabaitan ng isang inosente at relihiyosong tao, si Hal Sasco. Gayunpaman, matapos lumabas ang katotohanan, nagalit ang publiko na humantong sa pagbawas ng sentensya ni Sarah mula 50 years ay naging 25 years na lang na pagkakakulong.